Sa punto pong ito mga boss, balikan natin si Sweden Velado mula sa Silang Cavite. Sweden, muli magandang umaga sa iyo. Yes, Audrey, magandang umaga muli sa inyo. Nandito pa rin tayo sa campus field ng Camp General Mariano sa Silang Cavite. At habang hinihintay natin itong 36 commencement exercises, no, mamayang alas 10 ng umaga, ay kapiling ko dito sa aking tabi ang director ng Philippine National Police Academy na si Police Chief Superintendent Armando Estapa Ramolete. Kasi Audrey, no, marahil yung iba sa ating mga viewer ay nag-iisip kung ano ba yung kursong ino-offer dito sa PNPA. So, Director, ano po ba yung course nga ba na ino-offer natin dito? Kasi sa mga college or university, kung gusto niyo pong pumasok sa media, you take up journalism. Dito po sa PNPA, what course do you offer? We actually only one course, that is Bachelor of Science in Public Safety. So sir, para naman po doon sa mga, for example, yung mga bata po na nais pumasok dito sa PNPA at kung maging cadet po sila, ano po ba yung mga benepisyo na nakukuha po nila? Maraming benepisyo kasi government scholar ka, no? Pagpasok mo dito. So first of all, libre yung tuition mo, libre yung tirahan mo, board and lodging, at saka pati yung uniforms mo, everything you need. Actually, pwede kang pumunta dito, isang damit ka lang. So, bibihisan ka na dito. Then, meron ka rin allowance every month. Sir, magkano po yung allowance na ibinibigay natin sa Ang allowance nila ngayon is around 27,000 per month, per cadet. Yes. And bukod po ba diyan, meron din po ba silang tinatawag na clothing allowance, sir? Yes, part of it, actually, meron silang initial na clothing allowance para sa mga kadete natin. Alright. Sir, balikan lang po natin, na ino-offer pala nating kurso ay Bachelor in Science in Public Safety. So, yung curriculum po dito sa PNPA, sir, paano po ito naiiba sa curriculum sa mga college and university sa labas po? Actually, yung curriculum dito is similar to what they have in college, no? Ang main difference lang dito, meron silang mga tinatawag natin na criminalistic subjects. Saka yung mga, syempre, yung mga drills and ceremonies, saka medyo regimented yung kanilang ang stay dito kasi first of all, yung kung first year ka, you're just allowed to stay in camp, no? Tapos you sleep here and you do everything here. Director, paano naman po kaya nahuhupog yung karakter at pagkatao ng PNPA cadets habang nandito po sila sa loob ng inyong premises? Pagpasok ng isang kadete dito, no? Yung halimbawa successful applicant na makapunta dito, meron kaming tinatawag na breaking period, which is around 45 days upon their entry. No, dito, ini-inculcate na namin kanila yung values na kailangan makuha nila as being cadets. And at the same time, kung ano yung mga trabaho nila dito, ano yung gagampanan nilang role in order to cope up with the standards of the school. So, we expect that when they graduate, they are honorable persons kasi yun ang pinapa-emphasize natin. Meron tayong tinatawag dito na honor system, no? Ang kadete sa cheat, lie, steal, nor tolerate violations. So, with that, values that we are trying to impart to them, I'm sure na they will, when they graduate, they will be better prepared. Alright. Sir, kanina po nabanggit nyo yung values. Ano po ba yung values na ini-instill natin sa ating mga estudyanteng kadete? Gaya ka ng sinabi ko kanina, no? Meron tayong honor system. So, ni-expect natin na yung kadete hindi nagsisinungaling, di ba? Hindi nag-cheat, hindi nagnanakaw. So, and also, yung meron kaming isang clause which is toleration. So, kung makakita ka ng gumagawa ng offense na yon, dapat isumbong mo, no? So, ito naman, ang nagtra-try sa kanila kadete, ang punishment dito is you have to resign or accept the consequences. Pero normally, nagre-resign yung mga kadete pag nagigilty sila sa na to. Also, yung ibang values natin, we have yung pagsimba, no? Yes. Yung every Sunday, we require the cadets, no, to go to their respective churches to so that their moral values will also improve. Alright, siguro po, Director, in summary, parang ang sinasabi natin, yung core values na yan ay has something to do with justice, integrity, and service po. Yeah, that is the motto of the academy, yes. Alright. Sir, para naman po sa ating mga aspirant sa labas na gustong pumasok sa PNPA, ano po ba yung requirements? Okay, yeah, very basic lang ang requirements natin, no? You should be between the ages of 18 and 22 years old. You should be at least a high school graduate. Kung babae ka, you should have the height of 5'2". Kung lalaki, 5'4". Tapos,
good moral character, and you should pass the entrance examination, which is being given every third Sunday of October. Alright. Okay, Audric, no? Ayan, para sa ating mga kabataang boss dyan na nanonood at nakikinig kung sakaling gusto nilang pumasok sa PNPA, ayan, narinig po natin yung requirements na kailangan nilang i-meet para maging PNPA cadet balang araw. At Audric, may katanungan ka pa bang nais i-pass on kay Director Armando? Katanungan ko lang sa iyo, Sweden, baka dahil 9:30 pa yung simula ng graduation, yung mga pamilya ba ng mga magsisipagtapos sa PNPA nandiyan na rin? Audric, sa ngayon ay wala pa naman tayo masyado nakikitang mga pamilya dito sa campus. Pero alam ko kagabi, yung pamilya ng mga top notchers ay nauna nang dumating dito. Pero yung families ng iba pang graduates ay maya-maya pa darating. Audric? Okay, dahil may magsisipagtapos ngayong Marso o ngayong araw na ito dyan sa may PNPA, may mga ilan ba yung kailangan for next year na maging pumasok sa PNPA? Alright, Audric, yung quota kasi dito sa PNPA, base na rin sa aming panayam kanina kay Director Armando, ay 350 kada taon ang kanilang ina-accommodate. Although for the Lacandula class of 2015, yan ay 31,000 applicants, no, then down to 350 plus, and now 246 graduates ang magtatapos. Audric? Okay, babalikan ka namin mamaya, Sweden Velado, dyan sa may Silang Cavite. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Okay, marami pa po tayong pag-uusapan. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.